Okay, so good morning. So, wala masyadong tanim dito kasi mamaya magta-transfer naman ako. So, may mga sobra-sobra doon. Malalagyan na natin yung mga dapat natin malagyan. Pero kung mapansin nyo, yan, yung lupa, dito medyo tuyo, doon basa. Kasi meron tayong plastic. Yan. Yan yung di ba yung ginawa ko para sa angge. Yun nga lang may mga naiibon pa rin doon. No? Tubig. Para sa angge, kasi umulan kagabi, yan o, dito basa. Doon medyo tuyo kasi hindi naman sila naanggihan ng tubig. So medyo effective siya sa palagay ko. Ayan. So dito, baka i-harvest ko na rin yon para wala nang laman dyan. Then, moving forward, ang ilalagay natin dyan is siguro yung use nutrient solution, i-testing natin dyan. Tapos ito, may tubig na to pero hindi ko pa ito natitimplahan. Yan. So, ngayon, ito, napapansin ko ito, mamatay ito. So, hayaan na lang natin siya. Wala, hindi siya naka-recover. Humina siya ng humina. Kasi, nag-start yan dun sa malilim na part natin na taniman. So, nung lumaki siya, hindi ganun ka tibay siguro yung stem niya. Hindi katulad nito. Ito nga, nagka-flowering na kaagad oh. Baka putulan na lang ulit natin to, makagawa tayo ng lemon basil tea. Kuha na tayo ng sweet. Although itong sweet basil na to, hindi ko rin masyadong gusto yung pagkakatubo. Kasi, masyado naman siyang tumagal sa baba. Medyo limited talaga din yung araw doon. So, maraming conditions. Yan. So, ito, alam ko, kung ano mangyari dyan. Gusto ko talaga nitong bell pepper, pero yun nga, kratky siya So, baka gumawa pa rin ako. Pero kahapon sobrang init nung tanghali. Pero okay naman. Tapos doon, may video ako na nilagyan ko kayo binanggit ko na nilagyan ko kayo ng mint. Ay, di ba, tagal-tagal ko na nung sinusubukan magpatubo ng mint. Yung nasa ref, ang ginawa ko, inubos ko na lang yung nandun. Yung tawag dito. Kinuha ko yung natitirang mga mint seeds, tapos inisprinkle ko na lang dyan. So, hopefully, may tumubo at makapagpatubo tayo mint. Ayan. So, anyway, ito yung magiging harvest natin for this week. So, i-check ko lang kung yung specific day kasi 42 days lang to dapat ma-harvest ko na para ma-compare natin dun sa unang harvest natin na case solution. Okay? Itong ano lang itong 6, pero malamang 5 lang harvest ko muna dyan. 5. Tapos ito yung next week. Yan, next week. Baka isabay na natin yung maliit dun sa next week. Mas malaki pa nga to Anyway, yan. Tapos dito, meron, ito, ayan. Maliit yan, last time, di ba? Tinanggal ko. Kasi ito yung sinususpetsahan ko na container na may leak. Yan, kaya laging may tubig dito. Diyan nanggagaling leak. So, ang ginawa ko, tinanggal ko siya. Tapos, kinuha ko yung kaparehas niya ng date na nandun. Mamaya makikita nyo. Nandun siya, dun galing yung seedling na yan. So, medyo marami na siyang roots. Naka-establish na rin siya. Hindi ko sure kung makaka-recover siya. Pero hopefully, maka-recover siya dyan. At sumabay siya sa laki ng mga kasama niya. Tapos nilagyan ko rin yan ng mga 6 liters ng nutrient solution as refill. Yan. So, ito yung romaine natin. Tapos itong dalawang box na to, magka-batch yan. So, starting ng mga June 20, yan. O kaya baka June 15 yan. Ma-harvest na natin to. 15. Malinis na 15. So, marami tayo ma-o-offeran yan. So, hopefully, dumami na rin. Mabenta kaagad natin, di tayo mahirapan. Then, the next week, ito naman, 30. So, sa palagay ko, kakayanin talaga yan. So, ayan. Tas ito yung iba mga ano natin. May 20. Ano ba to? May 20, yan. Ito, dapat 30 to Kaso, yan yung time naman na nahihirapan akong magpa-germinate dun sa foam. Kaya yung gawa natin ngayon, ginawa ko na kaagad din yung coco peat. So, coco peat na yung ginagamit kong medium ngayon. So, ayan. Ito yung binabanggit ko sa inyo na pag malakas yung hangin, naanggihan talaga sila dito. Ayan, basa.
Yan. So itong mga nutrient solution na nandito, templado na yan. Templado na yan 3. So naka-ready na. Ito naman kahapon, inayos ko. Ito yung una nating hinarvestan na box. Yung takip pa, yung takip. So mapansin nyo, ito yung mga luma ng butas. Tinakpan ko. Ano yan, insulation foam tsaka yung styro na tira nung binutas ko. Tapos gumawa tayo ng panibagong butas na naka medyo parang half inch mula sa pinaka side nila. Doon sa loob, inner yung sinasabi kong half inch. Yan. Tapos palagay ko 6 inches yung pagitan nilang ganyan. Tapos itong pababa 7 inches. Yun yung distances nila. Yan. Ayan. So yan, ito karoon tayo ng mga observation. Ayan. So mas malaki to, ibig sabihin yung used nutrient solution natin is hindi na ganun ka potent kumbaga. Pwede natin siyang gamitin ito pala sa mga seedlings. So ginagamit siya sa seedlings. Tapos kahapon lang din, ayan hindi talaga kasama sa schedule ko pero siningit ko na. Nag-trial na rin tayo dito ng rainy, libre lang yan galing kay Katanim. Ayan, makita niyo sa video ko. Kasi binidyo ko naman yan kahapon. Ayan. So, goods naman yung paglaki ng natin dito. Tawag dito? Hydraulic. Ayan. Tapos after nito, dito naman. Ano ba yung next? Dapat pala dito yung next na tanim ko. Yan, dito. Kasi hindi pa ito natataniman eh. Itatanim ko naman dyan, Olmeti. So, check lang natin yung water level kung hindi naman masyado nag-evaporate. Kasi medyo matagal-tagal na yan. Tapos, ayun, tatanim natin. So, ito, mapansin nyo dito, itong colitis dito, sobrang bilis lumaki. Siguro dahil ang luwag ng space niya. Yan, kukumpara natin doon. Pero yan, malaki na rin naman yung mga yan eh. Pero kasi to medyo mas late pa umusbong to eh. So, yon given. So, ito yung mga sobra-sobra natin. So, medyo marami-rami tayo. So, umbala ko, yung mga sobra-sobra, kung hindi ko man kayang ubusin, i-freebie na lang natin dun sa mga umorder na sa atin, yung usual na umorder. So, ayan. Ito pala, itong maliit na scamander, galing siya dito. Pero itong container kasi na to, ito yung nilagyan ko ng waterproofing coating. Yung loob, yung mismong container, nilagyan ko ng waterproofing coating. Titingnan ko kung tutubo pa rin ba siya ng maayos. Alam ko kabatch niya tong hydraulic eh. So i-update ko na lang siguro yung mga dates para at least hindi tayo naliligaw. So kung saan natin siya i-compare. So ito yung maliit na sinasabi ko. May 5 yan. Yun doon. Yun. Olmete na yan. Pinagpalit ko sila. Kasi nga maliit siya. Mas magandang tingnan yung uniform yung size. So since nag-uulan, medyo natuwa tong mga colitis dito. Ayan o. Dami nila. Ang dami palang colitis dyan. Ito ba yata colitis pa rin to? Ang dami sobra. Ganun pala siya. Hindi pala siya ganun kahirap patubuin tong colitis. So palagay ko baka magtanim tayo ng marami-rami tapos gawin lang din nating freebies pag nagpapamigay tayo. Yan. So dito yan, nilagay ako ng mint dyan. Sana may tumubo yung mint. Tapos yun, yung nakatanim sa na bell pepper. Medyo mabagal yung pagtanim niya, ay pagtubo niya. So kaya iniisip ko mag bell pepper pero Kratky na lang din ulit. Hindi ko pa naayos talagang drip fertigation ba yung tawag na yan. Tapos dito naman ewan ko dito sumuko na ako dyan. Sumuko na rin ako dito sa talong. So yan na lang natin pag-aralin drip fertigation pagtapos nila. So yung daming flowers. So, medyo nalinis ko na. Kasi yung pinagpatungan dyan na 1.5, ayun na siya. Siya na yung patungan dito. So, target natin, actually, kaya kong mag-produce ng 45 to 60 heads per week. Hindi ako nagkamali. Pero ngayon, 45 muna kasi kukulangin tayo sa net caps pag ginawa ko yon.
45 max, pero 30 muna tayo ngayon. Stable muna yung 30, then hanap tayo ng ma-deliveran weekly, magiging consistent, then we improve paunti-unti. So ito, yan, bala ko na rin tong i-retire, pero kunin lang natin yung mga buto nila, ha? Okay, so yun lang naman. Ito ko, ano to eh, kokopit pa to eh, so pwede ko pa itong gamitin. Ayan, kokopit. Meron pa akong coco block doon sa baba, in case kailangan ko. Kasi ito, yan, hindi naman ganun ka lakas kumonsumo ng kokopit kasi maliit lang siya. Ayun, yun lang naman. So that's it. Thank you very much. So, medyo maganda na talaga siyang tingnan, lalo na pag nadagdagan ulit natin. So meron pa tayong mga apat na styro box, pero baka hindi ko na gamitin halos lahat 'yon. Ngayon, gawin muna nating stable to after mga 4 months siguro, tsaka natin tingnan kung mag-add pa tayo. So ngayon, harvest ko lang 'yon, tsaka yung maliit doon. Then that's it. Ito, dami oh. Sarap. Medyo naging stable na yung supply ko ng lettuce sa sarili ko. Tapos nag-aaral na rin gumagawa tayo ng iba't ibang klase, tulad ng kimchi, maliban sa salad, yan, o kaya sandwich, kimchi. Tapos nag-aaral din tayo ng lacto-fermentation. So mostly preservation for vegetables. Yun yung ginagawa ko. That's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye!